Sa sobrang pagmamadali mong manalo, unti-unti mong tinatalo ang sarili mo. Noong 1600, sa isang kapatagan sa Central Japan na tinatawag na Sekigahara, naganap ang pinakamalaking labanan sa kasaysayan ng Japan. May 80,000 na sundalo sa isang side at 70,000 naman sa kabila. Sa loob ng isang araw, napagdesisyonan ang kapalaran ng buong bansa. Ang taong nanalo sa laban na iyon ay naghari sa Japan sa loob ng mahigit 250 years sa pamamagitan ng kanyang mga descendants. Ito ang Tokugawa Shogunate, ang pinakamahabang panahon ng kapayapaan sa Japan. Ang pangalan niya ay Tokugawa Ieyasu. Pero ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Hindi siya ang pinakamagaling na swordsman, hindi siya ang pinaka-charismatic na leader, hindi rin siya ang pinaka-kinatatakutan. Maraming warlords noon na mas malakas, mas magaling sa battle at mas sikat. Pero lahat sila nawala bago pa siya matapos. Hindi dahil pinatay niya sila, kundi dahil na-outsmart niya sila. Habang busy sila maging powerful at aggressive sa short term, si Ieyasu ibang game ang nilalaro. Mas mahaba, mas tahimik, mas strategic. Gumugol siya ng 30 years para ihanda ang sarili niya para manalo ng isang araw. And 6 principles kung paano nanalo si Tokugawa Ieyasu. 1. Your weakness is your classroom. Ang kahinaan mo, hindi lang problema. Pwede siyang maging teacher mo. Si Ieyasu naging hostage noong bata siya, pero ginamit niya iyon para pag-aralan kung paano gumagalaw ang mga powerful na tao. Lesson: yung sitwasyon mo ngayon, even if mahirap, may tinuturo sa iyo na hindi mo matututunan kung nasa better position ka. 2. Let your enemies spend themselves. Hayaan mong mapagod at maubos ang kalaban mo. Habang si Oda Nobunaga lumalaban at sinisira sa lahat, si Ieyasu tahimik nang nagbibuild ng sarili niyang power. Lesson: hindi mo kailangang sumabay sa ingay. Build quietly habang sila nag-aaway. 3. Read people better than they read themselves. Mas importante na maintindihan mo ang ibang tao kaysa ipakita mo sarili mo. Si Ieyasu marunong magbasa ng motives. Alam niya kung sino ang loyal at sino ang hindi. Lesson: tingnan mo hindi lang sinasagi ng tao, kundi kung ano talaga ang gusto at kinatatakutan nila. 4. Lose the battle, win the position. Minsan okay lang matalo kung may mas malaking panalo sa dulo. Natalo si Ieyasu sa isang battle pero sa pamamagitan ng strategy na iligtas niya ang sarili niyang posisyon. Lesson: ang failure hindi katapusan. New opportunity yan kung marunong kang tumingin. 5. Control the pace, control the outcome. Kung sino ang nagseset ng tempo, siya ang may control. Hindi laging mabilis ang panalo. Minsan, timing ang pinakaimportante. Lesson: huwag laging reactive. Ikaw dapat ang nagdidikta kung kailan gagalaw. 6. Build what outlasts you. Hindi lang panalo ang goal, kundi yung magtatagal kahit wala ka na. Si Ieyasu gumawa ng system na tumagal ng 250 years. Lesson: build something na hindi nakadepend lang sa'yo. At the end, hindi si Ieyasu ang pinaka-talented, hindi rin siya ang pinaka-astig o pinaka-kinatatakutan, pero siya ang pinaka-patient, pinaka-strategic at pinaka-precise. Habang yung iba nagmamadali manalo, siya nag-iisip ng long game. Ang tanong, gaano ka katagal willing maghintay at mag-isip ahead? Pwede kang magsimula ngayon. Kung sawa ka na sa quick wins na pansandalian lang at gusto mo ng panalo na tumatagal, nandito ka sa tamang lugar. Walang hype, walang shortcuts. Solid, real strategies lang na pang long term. Mag-subscribe ka na at simulan mong laruin ang game na parang ikaw ang laging panalo.